Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating Midday Boost program. At ngayon po ay araw ng Tuesday. Alam niyo po na ang Tuesday ay isang day dedicated para sa kagalingan, para sa healing. Maybe po kayo ay merong sakit, meron kayong karamdaman. Ang Tuesday meeting po natin ay dedicated para sa inyo. Especially rin kayo na gusto ninyong ipag-pray yung magandang kalusugan ninyo. And talking about magandang kalusugan, bukas naman, ang inaalagaan natin ay kalusugan ng ating spiritual. Kaya nga meron tayong Bible study. That's why kayo po na umaattend ng Wednesday at kayo na maybe nag-stop dahil sa napaka-busy schedule, ang daming holiday nung mga past few weeks, and you were not able to participate again ng mga Wednesday meetings natin. So pwede po kayong manumbalik bukas. Meron tayong meeting 9 a.m. sa Tagalog, 11, 3, and 9 p.m. sa English. Pwede rin po kayong mag-connect online 9 a.m. sa Tagalog at 9 p.m. sa English. So feel free na maging connected sa online service natin. Siyempre, mas maganda pa rin nasa church kasi walang distraction. And talking about distraction, alam nyo po na nasa faith pa rin tayo nitong 40 days na it is written. And mostly sa inyo, meron na po kayo nitong bookmarker na ito. And every day, sinusubaybayan nyo po yung program ng Midday Boost. And let me ask you a question. Sino po dito aminado na mula day 1 hanggang ngayon, nanonood po kayo ng ating program? Sino po? Talagang as in, kahit Sabado at Linggo, kahit na nasa church kayo, hindi ninyo kinakaligtaan, hindi nyo kinakalimutan, hindi nyo pinapalagpas na hindi nyo mapapanood. Siguro, sabihin natin, replay, wala pong problema. Sino na pong napanood yung lahat ng episode natin sa 2026? Paki-comment ka po dito sa comment section. And do not worry, kayo pong nanonood and then ngayon nyo lang po nalaman yung about this. Kasi sa YouTube po, available lahat sa ating playlist. So pwede nyo pong hanapin UCKG Hong Kong. Punta kayo sa playlist, nandiyan po yung everyday na meditation natin. And today, tingnan nyo po yung title ng pag-uusapan natin. Dahilan kung bakit ka mahina. At yung verse of the day natin for today is nasa libro ng Hebrews chapter 3 sa verse 12. Sabi po dito, kaya nga mga kapatid, mag-ingat kayo at baka maging masama ang puso nyo na siyang nagpapahina ng pananampalataya nyo hanggang sa lumayo kayo sa Diyos na buhay. Magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa para walang sino man sa inyo ang madaya ng kasalanan na nagpapatigas sa puso ninyo. So, isang way para maging mahina yung tao, especially pagdating sa relationship sa Diyos. And alam nyo po, ang relationship natin sa Diyos, makakaapekto yan sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Meaning to say, kung may problema ka sa relasyon mo sa Diyos, magkakaroon ka rin ng problema sa family mo, magkakaroon ka rin ng problema sa finances mo. Bakit? Kasi wala kang guidance, wala kang direction. When we talk about yung kasalanan, lahat po ng kasalanan na pagsuway mo sa Diyos, hindi lang pagsuway sa Diyos in a religious way, kundi lahat ng pag-miss mo ng target mo. Di ba may target ka sa health mo, may target ka pagdating sa family mo, may target ka sa spiritual mo, may target ka sa buhay mo. Pero kapag hindi mo na naa-achieve yung target na yan, so you are sinning. Remember, nung Sunday, natutunan natin na lahat ng bagay na kahit hindi man kasalanan, ay pwedeng maging kasalanan kapag masyado nating pinaprioritize. That's why remember, once again, itong verse na ito, mga kapatid, mag-ingat kayo at baka maging masama ang puso nyo
na siyang magpapahina ng pananampalataya ninyo. Paano magkakasala tayo sa puso? Kasi remember, minsan nababantayan natin yung kasalanan na sabi natin kayang magawa externally. Like pagpatay, naiiwasan natin pumatay. Pero what about yung sama ng loob dyan sa puso mo? Yan po yung reason kaya mahina ka. Siguro po, akala nyo yung pag-uusapan natin ibang klase ng kahinaan. Pero remember this, kapag hindi po ayos yung loob ninyo, pag hindi ayos yung kalooban ninyo, ang mangyayari po, magiging mahina yung labas ninyo. That's why, lagi natin, naalala nyo po na last December, we keep on telling you, if you fix yung kaluluwa mo, if you resolve yung kaluluwa mo, resolve everything. So, paano nyo po mare-resolve? Sa pamamagitan ng paggawa ng tama. Hindi dahil iniisip nyo na may benepisyo yung Diyos sa paggawa nyo ng tama. No. Ang may benepisyo sa paggawa nyo ng tama, sarili nyo rin. Okay? Kung wala pa po kayo nitong bookmarker na ito, pwede nyo po kaming bisitahin. Ito po yung address natin at yung schedule natin this weekend. So, 10 a.m. sa English sa Saturday, and then Sunday, 7 a.m. sa Tagalog, 10:30 sa Chinese, and 9 and 11 sa English. Yan po yung ating address. Makakatanggap kayo nitong bookmarker na ito para everyday mabasa nyo yung verse na yan, and everyday pwede nyo kaming sabayan sa mga program. 9 a.m. sa Voice of Faith with Bishop, and then dito sa Tagalog natin sa 12 noon, Midday Boost 2026. So paano po mga kaibigan, pagpalain po kayo ng Diyos, kung natulungan ka po ng program, wag na wag mo laging kalimutan na i-share yung link. Pagpalain po kayo ng Diyos.